Sinampahan ng panibagong dalawang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa maanumalyang pagwaldas umano nito sa kanyang confidential at intelligence funds. Bagamat ibinasura na ng Korte Suprema ang impeachment complaint noong nakaraang taon dahil sa kakulangan ng due process, hindi ito nangangahulugan na absuelto ng ikalawang Pangulo sa mga kinasasangkutan nitong alegasyon at kontrobersya. Narito ang balita. Kasabay ng initial meeting ng House Committee on Justice ngayong Lunes, kaugnay ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dalawang panibagong reklamo naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang tinanggap ng House Secretary General ngayong February 2. Pinangunahan ng mga progresibong grupo at ng Makabayan Bloc ang paghahain ng unang reklamo sa grounds ng betrayal of public trust. Nakaugnay pa rin ng umano'y maanumalyang pagwaldas ng confidential funds, issue ng transparency at accountability, gayon din ang mga naging testimonya ni Ramil Madriaga. Alam po natin at saksi po ang lahat sa mga nangyaring hearings ng nakaraan ng 19th Congress wherein yung 125 million na confidential funds ay ginastos in 11 days. Alam po natin na gumawa ng mga gawa-gawang mga pangalan, Mary Grace Piatos, sa Commission on Audit, para sa mga pagre-report ng kung ano-ano. So, basically, alam naman ng taong bayan kung ano yung mga naganap nung nakaraan at hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Umaasa ang grupo sa mabilis na pag-usad ng reklamo at nasa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas malalim na investigasyon upang mapanagot si Duterte mula sa mga kinaharap nitong aligasyon. Po natin yung impeachment complaint ngayong araw. Bola ito ng House ngayon. Kung gusto nating mapabilis ang prosesong ito, 1/3 vote lang po ang kailangan. Yung mga bumoto pabor sa impeachment ng 19th Congress, hinahamon namin bumoto ng pabor dito sa mga sinampang impeachment complaint. Send this as articles of impeachment directly to the Senate so that trial can commence forthwith. Wag na po nating masyadong patagalin pa yung matagal nang inaantay na accountability ng taong bayan. 1/3 vote lang po para ito ay dumiretso na sa Senado para magsimula na ang trial at makapaglabas na po tayo ng ebidensya. Yun po ang pinaka gusto natin na ideal na. Samantala, sinundan naman ang reklamo ng isa pang impeachment complaint na inihain naman ni natindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D at iba pang civil society leaders. Ang reklamong inendorso ni ML Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naglalaman ng 5 impeachment grounds kabilang na ang constitutional violations, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang high crimes na kaugnay ng confidential at intelligence funds, umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan at pag-tolerate sa extrajudicial killings. Ito rin ang grupo na naghain ng kauna-unahang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo noong nakaraang taon. Giit ni D, ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang naunang impeachment case ay bunsod ng kakulangan ng due process at hindi nangangahulugan na absuelto na si Duterte mula sa mga akusasyon laban sa kanya. Ganito rin ang pananaw ni Sandanya at nanindigang kailangang harapin ni Duterte ang mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanya. Nang tanongin naman kaugnay ng legalidad ng reklamo gayong sa February 6 pa magtatapos ang 1-year bar ruling ng Korte Suprema, paliwanag ni Bayan Muna Chair Nery Colmenares, binago ng desisyon ng Korte ang petsa kung kailan magtatapos ang 1-year bar period para sa kaso ni Duterte. Na 3 days. Kaya ngayon, January 15 nag-lapse ang 1-year bar. So, sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung desisyon the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. So we're following the Supreme Court decision, we're following the Constitution and the rules, kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Samantala, ang kampo ni Duterte, hindi na raw ikinagulat ang pagkakaroon at paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya at nanindigang handang harapin ang mga akusasyon sa isang tama at konstitusyonal na proseso. Para sa EuroTV News, Mia Layaging sumasaludo sa bawat Pilipino.